Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Terra Classic or Lunsi. Kung gaano nga ba kataas ang kakailanganin niya para ma-reclaim ang kanyang 40 billion na market cap. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay renewed interest in Terra Classic has lead to speculation about what will it take for the coin to return to its previous highs. Ayan, ano nga ba ang kakailanganin na gawin ni Lunsi para makabalik ito sa kanyang previous high or mga nakalipas na pinakamataas na presyo. Terra Classic or Lunsi has recently enjoyed a moment in the spotlight. The cryptocurrency has gained nearly 250% in the past month, having jumped from 40 digits 65 to 30 digits 2256. Kaya ayan, nagbawas po siya or nag-delete po siya ng isang zeros. Mula po sa 4 na zeros nito ay naging 3 zeros na lamang po siya sapagkat nagbigay po siya ng gain na 250% nitong nakalipas na buwan. Kaya ayan, marami pong nagsasaya na mga holders or investors ngayon ni Lunsi. The recent price surge is largely attributed to its sister token USDC, listing for perpetual contracts trading on Binance. Social mentions of the asset have also soared, causing a renewed interest in the Terra Classic ecosystem. Yan, matindi na rin po yung pagsabog ni USDC. At yung parang nakatak lamang po si Lunsi. Yan dahil sa pagsabog na nangyari dito kay USDC. At ang dahilan po kung bakit sumabog si USDC ay ang pagkakalista po nito sa perpetual contracts ni Binance. Yan, perpetual contracts, ito po ay sa derivatives or futures trading. Amid the rise, speculation is high regarding how much growth Terra Classic requires to reach its previous all-time high market cap. Many long-term holders believe such an outcome is possible if the Terra Classic community and its developers double down on the network. Kaya yan, marami raw pong nag-i-speculate yan, kung hanggang saan or how much yung growth ni Terra Classic para ito ay makabalik sa kanyang previous all-time high na market cap. Ayan, long term daw po ito, sabi ng mga holders, bago mangyari pa ito. Ayan, kaya yung ginagawa ng mga developers nito ay nagdo-double down po sila sa kanilang network. Ibig pong sabihin ay talagang ginagawa lahat nila ng kanilang makakaya. At what price Lunsi reclaim all-time high valuation? Ayan, at its peak in May 2022, coin market cap data shows that Terra reached an all-time high market capitalization of around $40 billion. Kaya yan po yung kanyang nakamit na market capitalization noong May taong 2022. The milestone coincided with the widespread adoption of the network's stablecoin, Terra USD, which eventually crumbled alongside Terra Luna in a remarkable turn of events later that year. Kaya yan, ito po yung kanyang pinakamataas na nakamit na market cap bago po siya nag-collapse. Sa mga hindi po nakakaalam ay nag-collapse po ang Terra USD at yan, sumama na rin po si Terra Luna. Ayan. Kaya matindi po talaga yung kanyang pagbagsak. Maraming nagsasabi na noon na akala nila ay katapusan na talaga ng Lunsi at saka ang USDC. Ayan, wala nang pag-asa. Ayan, maraming nagsasabi na wala nang pag-asa ito. Ayan, patay na ito. At malabo pang buhayin ito. Pero hanggang ngayon ay talagang kahanga-hanga po yung community ng Terra Classic. Kasi talagang gusto talaga nilang buhayin. Ayan, gusto talaga nilang muling paangitin ito at makabalik sa dati nitong market cap at dati nitong presyo noong ito ay bago nag-collapse.
Kaya yan, ganyan po katindi talaga ang community ng isang crypto asset kung ayan, nakasalalay po sa kanila kung mamamatay ang isang crypto asset or hindi. Yan, kung wala po yung community na sumusuporta kay Terra Classic, ay siguradong matagal na patay na ito si Terra Classic. Pero yan, hindi po talaga sinukuha ng kanyang community. Kaya yan, if Terra's offshoot Terra Classic recovers to the all-time high market cap, the cryptocurrency would significantly increase from its current market value at 30 digits to 217. Note that Terra Classic has a circulating supply of 5.84 trillion tokens. Kaya ayan, hints at an all-time high of $40 billion means that the coin has to hit a price of 0.007. Notably, the price in USD may drop with ongoing burns programs. Exchanges like Binance burn a portion of fees from Lunsi trading pairs, while the Terra Classic network burns a fraction of its network fees. Kaya yan daw po, para makaangat daw po or para makamit daw po ang all-time high na market cap ni Terra Classic or Lunsi, ang $40 billion ay kailangan daw po na makamit ni Lunsi ang presyong 0.007. Ayan, malapit na. Kitang-kita naman po natin na tatlong zero digits na ngayon. Ayan, kailangan pa niyang mag-delete ng isa pa. At malapit na po siya sa presyong ito. At kung pag nangyari yan, ay yan, mukhang nakabalik na po siya sa kanyang market cap. At ayan, buhay na buhay. Ayan, talagang buhay na po ulit si Lunsi. These mechanics lower the coin supply over time and might make it possible for Lunsi to reclaim its all-time high at a different USD price than the one stated earlier. Meanwhile, in an uncertain world like the crypto scene, it is noteworthy that Terra Classic is not guaranteed to reclaim its all-time high market cap. Significant community efforts in broader crypto market growth must align perfectly for such possibility, even though many Lunsi holders remain hopeful for the best. Kaya yan, medyo mukhang alanganin daw na makamit ni Lunsi ang kanyang previous all-time high na market cap, pero yan, matindi pa rin ang community ni Terra Classic at marami sa kanila ang umaasa yan sa yan for the best result na ito ay yan, makakamit na rin ni Lunsi balang araw. Yan, kung ganyan po talaga, kung naniniwala po talaga tayo sa isang asset yan na talagang magbibigay ito ng or magkakaroon ito ng paglago. Ayan, kung matindi po talaga yung ating paniniwala kaya tayo ay nag-i-invest dito, ay ganyan po dapat. Ganyan yung ating magiging pananaw dito, na makakamit niya rin yung isang yung isang layunin nito, ayan, sa hinaharap balang araw. Ayan, at dahil dyan ay ayan, kikita tayo sa pagkuhold nito. Ayan, yan pong dahilan kung bakit tayo nag-i-invest dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.